Hi guys, this is Kians from Papa Ken's online shop page. So ngayon, bibigyan ko sila ng tips paano i-connect yung mga bagong bili nila na controllers sa PS4 console. Applicable din to sa mga may PS5 kasi same lang naman sila ng pag-sync o pag-connect sa mga console pag bagong bili yung controllers na. Pag bago yung controller natin, kahit anong pindot natin sa button sa gitna, hindi yan magsisync sa console. Kasi bago siya, it means na hindi pa siya or never pa siyang na-paired sa mismong console natin. So para mag-connect yung bagong biling controller natin, kailangan natin siyang gamitan ng Android USB cable. Itong cable na gamit ko is original to, galing sa PS4 mismo. Hindi lahat is may ganitong cable. So ang suggestion ko sa inyo, if wala kayong original cable na pang PS4, pwede silang gumamit ng Android cord. Any cord will do, yung mga gamit sa cellphone as long as pang Android siya and kasya siya sa saksakan ng controllers. Pero hindi lahat ng cord is compatible or hindi lahat gagana. Pero hindi naman masama kung susubukan mo. Based on my experience na din, almost lahat naman is gumagana as long as tama yung pag-connect natin. Hanapin nyo lang yung USB port, saksak natin yung USB cable. Then sa controller, sasaksak natin siya. Make sure na naka-DN siya pareho. Okay. Hanggang sa may umilaw na orange sa kanya. Bago natin pipindutin yung PS button. Okay. Itong PS button, pag original yung cords mo, kahit isang pindot yan, magko-connect na yan. Suggestion ko sa inyo is press and hold itong PS button hanggang sa mag-connect siya. Minsan mas matagal, ito dahil original yung cable niya, nag-connect agad siya, kita nyo naman. Pero pag hindi original cable yung gamit nyo, minsan mas matagal mag-connect, basta press and hold nyo lang hanggang sa mag-connect siya. If hindi nag-connect sa una, try nyo ulit ng isa pa, tanggalin nyo ulit, then pasok nyo ulit, try nyo ulit kung magko-connect. Pag hindi pa siya nag-connect sa pangalawa, kahit i-press and hold mo, it means na hindi compatible yung cord, hanap ulit sila ng ibang cord sa bahay nila. So paano naman pag wala silang mahanap, kahit anong ginawa mo, wala kang mahanap na USB cable para ma-connect or para masubukang ma-connect yung extra controller na binili mo? Second option is pwede siyang i-connect via Bluetooth. So para ma-on yung Bluetooth sa controller, pipindutin natin yung share muna. Ayan. Pindot lang sa share, wag bibitawan. Tapos pipindutin naman natin yung PS button. Okay, ulit. Pindutin yung share, wag bitawan. Tapos pindutin na ngayon yung PS button. Press and hold lang. Pag nagbi-blink siya ng 2 beses, it means naka-on na yung Bluetooth ng ating PS4 controller. Ganito mo siya i-connect sa PS4 or sa PS5. Pupunta ka lang sa settings. Hahanapin mo si devices. Yan. Tapos Bluetooth devices. Lalagay mo muna siya dyan. Okay? Lagay mo muna yung PS4 dyan bago mo buksan yung Bluetooth ng controller. So again, ang pagbukas, press mo lang yung share. Press mo din yung PS button. Press and hold natin ng sabay. Pag nag-blink, ayun, yung lumabas, di ba? So kailangan, nandito ka sa page na to, bago mo buksan yung Bluetooth ng devices na i-add mo, para malaman mo kung anong devices yung bago sa mga Bluetooth device na nakakonect sa console. So since ito yung lumabas, i-select natin siya. Press enter lang. Ayan. Yes mo lang dito. Then, connected na siya. So yun yung 2 ways kung paano mo mako-connect yung binili mong extra controller sa yung console, okay? Working to for both PS4 and PS5, same process lang sila. It's either via USB cable or via Bluetooth. Sana nakatulong tong video na to.
Ginawa namin tong video na to kasi based on our experience sa pagbebenta ng mga consoles and controllers, ito yung number one question or number one concern ng mga bumibili sa aming customer kung paano i-connect yung kanilang controllers. Salamat sa panonood. Subscribe na din sila sa Papa Ken's online shop. Palike na din yung page sa Facebook para maging updated sila sa mga tips about sa consoles. Lalagay ko na lang yung link sa baba ng page namin. Salamat at happy gaming sa ating lahat.